Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father Yahweh, for He is always willing to accept us if we only humble ourselves before our Father and obey His commands. He is faithful to us, and that will never change. He is the Alpha and the Omega, and His goodness, His mercy, and grace is forever abounding. And I thank my Jesus, my Savior and Redeemer, for now we have a hope in a future with our Father to claim our inheritance as His children. And I thank the Holy Spirit for pacifying me, for comforting me, for always teaching me, reminding me of the goodness of God and of the love of Jesus. Jesus is our friend. He gave His life for us. He calls us His friends. Pag sinasabing friend, may pagmamahal yun, at inile-level ni Jesus Christ tayo sa Kanya. Itinataas tayo ni Jesus Christ. Dahil tayo ay makasalanan, nakalubog tayo sa putik, sa kadumihan, sa wickedness. But because of Jesus' sacrifice on the cross, because of the forgiveness of sins, naging malinis tayo at naging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. And so every day we must pray to our Father, thank Him, glorify His name, worship Jesus Christ, and thank the Holy Spirit. Bilang mga followers ni Jesus Christ, yun ang ating food for our soul, ang pagpe-pray at ang pagbabasa ng Bible. Hindi lahat makukuha sa mga pagkain na nabibili natin sa kung saan-saan, kundi dapat ma-feed yung soul natin. Makapag-feed lang ng soul natin to fill us with the goodness and love and joy, peace, ang Holy Spirit, si Jesus Christ, at ang Tatay natin, ang ating Creator, Yahweh. So last time we read 1 Samuel chapter 20. Dito pinapakita yung friendship between two people, si Jonathan at si David. Loyal si Jonathan kay David. Tinulungan ni Jonathan si David. Tayo, sino ang ating totoong friend? Ang totoong friend natin, si Jesus Christ. He gave His life for His friends. Wala nang mas higit pa doon sa pagbibigay ng buhay ng isang tao para sa kanyang kaibigan. Naka-experience na ba kayo nun? Na kaibigan ninyo, no? Tapos, tinulungan kayo nang hindi humingi ng kapalit, kundi ano lang ang gusto, to be obedient to the Almighty Father.
to shun away from iniquities, to be faithful, loyal to the commands of the Creator. Ganoon ang tunay na friend. Hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Hindi ka ichichismis. Hindi ka ipagkakalat ng kasamaan. Hindi ka pagtatawanan. Ang totoong friendship may respeto. Na kahit walang taong nakakakita, nirespeto mo ang kaibigan mo. Alam natin yung word na friend, no? Ano ang etymology ng friend? Yung friend galing sa Old English word frond, which meant friend, lover, relative, no? So may pagmamahal, affection. So Germanic ang origin ng word na friend. Related to Dutch vriend and German Freund. From an Indo-European root meaning to love or shared by free, walang bayad. Hindi humingi ng kapalit. Si Jesus Christ, nagmamahal sa atin ng totoo. Ang King of Kings, ang Lord of Lords, ang Commander of the Army of the Holy Father, friend natin. Hindi lang natin friend, King pa natin, and He wants to share His kingdom with us. So basahin natin itong 1 Samuel chapter 21. Now David came to Nob, to Ahimelech the priest. Itong si Ahimelech, son siya ni Ahitub, na anak ni Phinehas. So si Phinehas ay anak ni Eli. So to si Ahimelech, isa siyang priest. Pinuntahan siya ni David sa Nob. From ano siya, si David, nung pagtakas niya, pinalis siya, diba, ni Jonathan. So dumiretso si David sa Nob. And Ahimelech was afraid when he met David and said to him, "Why are you alone and no one is with you?" Sabi ng high priest or priest na si Ahimelech, na anak ni Ahitub, na anak ni Phinehas, na anak ni Eli, itinatanong, no? Bakit mag-isa ka lang? Wala kang kasama? Ibig sabihin ni Ahimelech na bakit hindi niya kasama si Jonathan? Bakit hindi niya kasama si Saul? Bakit hindi niya kasama si Abner? Bakit wala siyang kasamang mga officials? Yun ang ibig sabihin ng bakit mag-isa ka lang. Di ba, halimbawa, pag mamamasyal tayo sa kaibigan natin or sa kakilala natin, may kasama tayong assistant. Minsan itatanong sa atin, di ba, ba't mag-isa ka lang? Kahit may kasama ka, di ba?
Kasi ina-expect nila yung kaibigan, kamag-anak mo or kasama mo sa trabaho. Yun ang ibig sabihin ni Ahimelech. Verse 2. So David said to Ahimelech the priest, "The king has ordered me on some business and said to me, 'Do not let anyone know anything about the business on which I send you or what I have commanded you. And I have directed my young men to such and such a place.'" Yun ang sinabi ni David kay Ahimelech. So itong pag-meet ni David tsaka ni Ahimelech, nabanggit ito ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 4 at saka sa Mark chapter 2 verses 25 to 26. Ituloy muna natin itong 1 Samuel chapter 21, ano? "Now therefore, what have you on hand? Give me 5 loaves of bread in my hand, or whatever can be found." Kasi nga, tumakas siya. Si David, wala siyang dalang pagkain. So nagpunta siya kay Ahimelech the priest at tinatanong niya kung may pagkain ba yung priest. Dahil nagugutom. At the king has ordered me on some business. Yun ang sabi ni David. "Do not let anyone know anything about the business on which I send you." Yun ang sinabi ni David na reason. Kaya sabi ni David, "Give me 5 loaves of bread in my hand." Dahil nagugutom, or whatever can be found. Verse 4, "And the priest answered David and said, 'There is no common bread on hand, but there is a holy bread, or consecrated bread.'" Yung holy bread or consecrated bread, ang kumakain nun ay ang mga high priest at priest ni Almighty Father. "If the young men have at least kept themselves from women." So ang pwede lang kumain ng mga bread na yon ay yung mga tao na malinis. Kaya nga sinabi dito ng priest, "There is no common bread on hand, but there is holy bread. If the young men have at least kept themselves from women." So may mga kasama pa rin naman si David, pero hindi kilala ni Ahimelech. Kaya sinasabi, bakit mag-isa ka lang, no? Pero hindi naman talaga mag-isa. Kundi may mga kasama siya, hindi lang kilala ni Ahimelech at mga bata ba. Naintindihan natin? Kaya nga dito sa Matthew chapter 12 verse 4, "But he said to them," si Jesus Christ, ano, "Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God and ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests?" Tsaka dito sa Mark chapter 2 verse 25 to 26, "But he said to them, have you never read, what David did when he was in need and hungry, he and those with him, how he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and ate the showbread." Dito sa Book of Mark, ang binanggit si Abiathar. Si Abiathar, connected din siya kay Ahimelech. Kasi si Abiathar, si Ahitub, si Phinehas, magkakadugo sila, mga tatay sa tatay sa tatay. Kaya ang binanggit ni Jesus ay si Abiathar. Kaya nga, example, no, kung bakit Abiathar ang binanggit ni Jesus. Sa Malakay chapter 4, verse 5, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord." Elijah ang binanggit instead of John the Baptist. Kasi nga, konektado
Itong si Abiathar, konektado sa dugo. Itong si Elijah naman, konektado naman sa purpose or sa mission in life. Na parehong prophet, naiintindihan? Lalo nakakaintindi. Kasi baka magtataka kayo, bakit sabi ni Jesus, Abiathar, nakalagay dito sa 1 Samuel chapter 21, si Ahimelech. Konektado si Ahimelech kay Abiathar. Magkatatay sila, na anak ni Ahitub, na anak ni Phinehas, na anak ni Eli. So balikan natin, no? Give me 5 loaves of bread in my hand, and whatever can be found. And the priest answered David and said, there is no common bread on hand, but there is holy bread, if the young men have at least kept themselves from women. So, ang pwede lang kumain ng mga bread, or holy bread, or consecrated bread, or show bread, ay yung mga young men na hindi tumabi sa mga babae, kung malinis sila. Verse 5. Then David answered the priest and said to him, truly, women have been kept from us about 3 days since I came out. Ibig sabihin, 3 araw na silang hindi nakakatabi sa babae, kaya malinis sila. Yun ang ibig sabihin. Walang lust, no? L-U-S-T. Silang na-commit. Dahil nga, malinis na sila, 3 days na silang hindi tabi sa women or sa kanilang mga asawa. And the vessels of the young men are holy. And the bread is in effect common, even though it was consecrated in the vessel this day. Pati naman yung mga young men, they are ceremonially undefiled. Kaya pwede silang kumain ng showbread or consecrated bread or holy bread, na ang kumakain lang ay mga priests at high priest. Verse 6. So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread which had been taken from before the Lord. Kasi yung showbread, offering ito para kay Almighty Father, para kay Almighty Father yung bread, di ba? Pero since may portion yung lahi ng mga Levites or mga priests, pwede silang kumain ng bread para sa kanila yon. Dahil si Almighty Father, hindi naman siya kumakain gaya natin. So if you want to know more about the showbread, read Exodus chapter 25, verses 23 up to chapter 27, verse 21. Dito nakalagay, no, yung sa Exodus chapter 25, yung tungkol sa showbread, sa Ark of the Testimony, offerings of the sanctuary, the gold lampstand, at saka yung tabernacle. At saka altar of burnt offering. Dito rin nakadescribe yung ephod. Pati na rin yung the court of the tabernacle. Yung ipinagutos to ni Almighty Father na temple niya, no? Yung tabernacle. Tapos sa Exodus chapter 28 naman, yung garment ng mga priesthood kasama na yung ephod. So nakalagay lahat sa Exodus chapter 25, 26, 27, 28. Verse 7 of 1 Samuel chapter 21. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord. So meron dong servant si King Saul doon sa lugar ng
priest sa Nob. Kailangan niyang maging malinis, kaya nandun siya, detained before the Lord. And his name was Doeg, or Doeg, an Edomite. Pag sinasabing Edomite, kalahi ni Esau. Hindi siya Israelite, pero Edomite siya. Edom, di ba, Esau? Isa lang yun, Edom at Esau. So, ang lahi niya ay Esau or Edom. Hindi siya kalahi ni Jacob or ng Israelite. Pero, tauhan siya ni Saul, the chief of the herdsmen who belonged to Saul. So, siya ay tauhan, herdsman, chief of the herdsmen. Si Doeg or Dog. Dog ba ang basa rito? Doeg. Pag sinasabing herdsman, nag-aalaga ng mga animals. Mga domesticated animals. Siya yung chief na taga-alaga ng mga animals na pagmamay-ari ni Saul. And David said to Ahimelech, "Is there not here on hand a spear or a sword?" So naghahanap si David ng weapon. Dahil walang daladala si David kahit na ano. So tinatanong siya, wala ba nitong spear o kaya sword? "For I have brought neither my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste." Kasi nga nagmamadali si David na tumakas sa king. Pero ang sinabi niya rito ni David, dahil nagmamadali yung kanyang king na si King Saul tungkol sa business, kaya hindi niya nadala kanyang mga weapons at sword. Verse 9. So the priest said, "The sword of Goliath the Philistine, whom you killed in the valley of Elah, there it is, wrapped in a cloth behind the ephod." Yung napatay mo na si Goliath, na isang Philistine, dun sa Valley of Elah, yung kanyang sword andon nakabalot sa isang tela sa likod ng ephod. Alam natin ephod, di ba? Yung ephod, ito yung parang ang tawag doon, yung pag magluluto. Yung ano nga yun, yung apron. Parang apron siya, di ba? Yung apron symbolizes servitude. So ito yung ephod, no? Kung gusto nyo, i-check nyo sa internet kung ano yung itsura ng ephod. So yung ephod, merong breastplate yun, and beneath the ephod ng breastplate nun, nandun yung Urim at Thummim. So kung meron silang mga tanong kay Almighty Father, they use the Urim and Thummim, which is located underneath the breastplate ng ephod. Tuloy natin, if you will take that, take it. Kung gusto mong kunin yung sword ni Goliath, kunin mo na. For there is no other except that one here. Kasi wala nang iba pang weapon na ikaw makikita dito. Sabi niya Ahimelech. And David said, "There is none like it. Give it to me." Walang katulad yung sword ni Goliath. Dahil si Goliath, malaking tao, syempre, yung sword niya, mahaba din at matibay. Bronze din yon. Napunta kay David yung sword ni Goliath. Di ba sinasabi nila na si Goliath ay champion of the Philistine? So yung sword na yun, symbolically, napunta kay David. Si David na ngayon ang champion. Siya yung victorious one. Siya na yung giant, powerful. Huh? Verse 10. Then David arose and fled that day from before Saul,
and went to Achish, the king of Gath. So tumayo na si David, tumakas na siya, at nagpunta ngayon siya sa Achish, na king ng Gath. Di ba si Goliath, siya ay isang Gath, or galing sa lugar ng Gath, na Philistine. Ito si Achish, Philistine to, king of Gath. Verse 11, and the servants of Achish said to him, is this not David, the king of the land? Did they not sing of him to one another in dances, saying, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Now David took these words to heart, and was very much afraid of Achish, the king of Gath. So nag-uusap-usap yung mga tao, syempre kilala siya. Di ba si David yon? Di ba may kanta pa nga silang ginawa tungkol kay David? Ang kantang ginagawa nila, di ba sabi, si Saul nakapatay siya ng thousands, pero si David naman ang napatay niya ay 10,000. Siya yun eh. So na-curious sila, nakita nila si David. Nakilala nila yung bumatay sa kanilang champion, okay, Goliath. Siyempre, bakit hindi siya sisikat? Si Goliath ang napatay niya with just a stone. Hindi sword ang ginamit niya, kundi stone. Slingshot, no? Tapos na stone. Ngayon, nang marinig ni David yon, he was very much afraid of Achish. Natakot si David kay Achish. Kasi nga, si Goliath yung napatay niya na Gath. Kasi Achish, king of Gath, no? Verse 13. So he changed his behavior before them, pretended madness in their hands. So ang ginawa ngayon ni David, para hindi siya pag-initan, hindi siya awayin, he changed his behavior before them, pretended insanity in their hands. Nagkunya-kunya rin siyang baliw. Scratched on the doors of the gate and let his saliva fall down on his beard. So kunyari, naglalakad-lakad siya, kinakaskas niya yung mga pinto ng gate, tapos yung laway niya tumutulo sa kanyang balbas, no? Dahil kunyari, baliw-baliwan ng kanyang style para hindi siya sugurin, hindi siya awayin. So marunong ng umarte talaga nun yung mga tao, no? Para makalusot. At effective naman yung kanyang pag-arte. Effective naman yung pag-arte ni David. Dahil nakita na tumutulo yung laway niya, no? Sa kanyang bigote. Dami siguro laway niya, no? Ni David, no? Tapos, nag-i-scribble siya kunyari ng kung ano-ano sa mga wall. Tapos nagsasalita siya kunyari. Alam naman natin, di ba, yung itsura ng mga insane people. Verse 14, Then Achish said to his servants, Look, you see the man is insane. Tingnan nyo naman, sinabi ni Achish sa kanyang mga trabahante or sa kanyang mga servants. Tingnan nyo, baliw naman yung tao na yan. Why have you brought him to me? Bakit nyo siya dinala? Baliw naman yan. Ipapa-away nyo ba sa akin? Baliw, kung awayin ko ang isang baliw, di baliw din ako. Bakit ko aawayin yan? Huwag nyo sa akin ipaano yan. Huwag nyo sa akin hindi ko yan ka-level. Baliw yan. Verse 15, Have I need of madmen, that you have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? Sabi ni Achish. Hindi ko kailangan ng madman. Kailangan ko ba yan? Hindi ko yan kailangan. Hindi ko yan katapat. Hindi ko yan ka-level. That you have brought this fellow to play the madman in my presence. Shall this fellow come into my house? Palayasin nyo yan. Baliw yan. No, yun ang sabi ni Achish.
So dito na tayo sa 1 Samuel chapter 22. So dito sa 1 Samuel chapter 21, no, kumuha sila ng showbread para mapakain. 5 loaves of bread. May makasama si David na binanggit ni Jesus Christ. So pag nagugutom, pakainin. Ha? Dito naman tayo sa 1 Samuel chapter 22. David therefore departed from there. So galing siya, no, doon kay Achish sa kingdom of Gath, and escaped to the cave of Adullam. Kung i-check nyo yung mapa, nag-exist pa rin yung Gath at nag-exist pa rin yung cave of Adullam. Ngayon, check nyo yung mapa ng Israel, andun pa rin, makikita nyo yung Gaza, makikita nyo yung Ashdod, Ashkelon, yung Gath. Ano ba yung Ekron, hindi ko pa nakita eh. Pero nakita ko yung nandun pa rin yung Cave of Adullam. So ituloy natin. So when his brothers and all his fathers, his house heard of it, they went down there to meet him, or they went down there to him. So yung mga kapatid ni David, pati na yung kanyang mga kamag-anak, yung tatay niya, yung mga relatives niya, narinig na nagpunta siya sa Cave of Adullam. Kaya nagpunta rin doon ang kanyang mga kapatid. So syempre yung mga kapatid niya mas matatanda sa kanya, di ba? Dahil siya yung youngest. Verse 2 of 1 Samuel chapter 22. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them, and there were about 400 men with him. So ang mga kasama ni David, 400 men. Sino yung mga 400 men na yon? So prior to going to the cave of Adullam, may makasama na siyang mga young men. And then sumunod sa kanya sa cave of Adullam ang kanyang mga brothers, ang kanyang mga kamag-anak, yung mga tao, or yung mga lalaki na distress, or yung may mga problema, no? Everyone who was in distress. Ibig sabihin, meron silang problema kay King Saul. Ayaw nila kay Saul. So, distress sila. Everyone who was in debt. Anong debt ito? Anong utang ito? Ito ay utang sa tax. No? So, yung may mga utang sa tax, ayaw nila, hindi sila satisfied sa kingship of Saul. Kaya sumama sila kay David. And everyone who was bitter of Saul or discontented gathered to him or to David. So yung hindi masaya sa liderato ni Saul, sumama sila kay David. Dahil nakita na nila yung pagbabago kay Saul, nag-iba yung ugali. Alam naman natin na pag king ka, pwede mong kunin ang lupain ng isang tao at yung lupain na yon ay pwede niyang ibigay sa kanyang tauhan. So may mga ganong mga instances o pangyayari. So galit sila kay Saul. Kaya sumama sila kay David. Meron naman na hindi sila nagbayad ng tax. Hindi sila masaya. Sumama sila kay David. At yung mga may problema kay Saul, nahihinaan sila ng kay Saul. Hindi maganda ang ugali, no? Or baka madaling magalit. Hindi maunawain, hindi maawain. So ayaw nila kay Saul, sumama sila kay David. So he became captain over them, and there were about 400 men with him. So 400 ang kasama na lalaki ni David. Verse 3, Then David went from there to Mizpah of Moab. And he said to the king of Moab, Please let my father and mother come here with you, till I know what God will do for me.
So, gustong iprotekta ni David yung kanyang mga magulang. Kaya, nagpunta siya sa King of Moab. So, tahimik nung time na to. Walang away sa Moab, walang away sa Gath. Kaya nagpunta si David. So, yung kanyang mga magulang, no? Pinagkatiwala niya sa King of Moab. Verse 4, so he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all the time that David was in the stronghold. So kasama ni David ang kanyang mga magulang. Dahil nga, nanganganib yung buhay ni David, baka idamay ang mga magulang ni David. So kagulo to, no? So kung ngayon may mga countries na nagkakagulo, sila nag-aaway, noon din meron. Mga domestic disturbances. Verse 5. Now the prophet Gad said to David, do not stay in the stronghold. Huwag kang mag-stay sa citadel ng Moab. Depart and go to the land of Judah. Doon ka magpunta sa land ng Judah. Sabi ng prophet Gad. So may pinangalanan na isang prophet, no? Ang pangalan ng prophet, si Gad. Na wag siya mag-stay sa Moab at dapat siyang bumalik o pumunta sa land of Judah na kanya naman talagang land dahil siya ay isang Jew, tribe of Judah siya, si David. So David departed and went into the forest of Hereth. Verse 6. When Saul heard that David and the men who were with him had been discovered, now Saul was staying in Gibeah under a tamarisk tree in Ramah, with his spear in his hand and all his servants standing about him. Nakarating kay Saul. Nakarating kay Saul na si David. May mga kasakasamang mga lalaki, kasakasama niya magulang niya. Nakarating kay Saul yon. May mga nakakita ka David, so syempre, kumakampi sa yung ibang mga tao kay Saul. May nagre-report. Kaya nakarating. And the men who were with him had been discovered. Now Saul was staying in Gibeah under a tamarisk tree in Ramah, with his spear in his hand and all the servants standing about him. So nandun siya sa lugar ng tribe ng Benjamites, no? Nasa Gibeah siya. Then Saul said to his servants who stood about him, hear now, you Benjamites. Makinig kayo, mga Benjamites. Dahil diba itong si Saul, isa siyang Benjamites. Ano ang sinasabi ni Saul? Will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds? So itong si Saul, nagre-recruit siya ng magagalit kay David. Mga tribesmate niya, mga kaklan niya, itong mga Benjamites. Sabi ni Saul, kayo ba, yung anak ni Jesse, hindi na naman niya mabanggit na David, yung anak ni Jesse, bibigyan ba kayo ng lupain? Bibigyan ba kayo ng fields, ng vineyards, taniman? Gagawin ba niya kayong mga kapitan ng thousands and captains of hundreds? Bibigyan ba kayo niya ng pwesto? Or magiging leader ba kayo ng land? So gusto niyang magkaroon ng gulo si Saul. Ang may problema lang naman talaga si Saul. So itinadamay niya yung buong Israel to gang up on David. Dahil sa kanyang wickedness. Dahil sa kanyang insecurity. Mahirap
ang ugali ng taong insecure. Walang gamot doon. Ang gamot doon ay ang magpagpapakumbaba kay Almighty Father. Yun ang gamot sa insecurity. Walang gamot sa kayabangan. Dapat lagi tayo magpapakumbaba sa tatay natin. So itong sakit ni Saul ay kayabangan, haughtiness, arrogance. Kaya nagkaroon siya ng mental disorder or mental disease. Verse 8, all of you have conspired against me. So itong si si Saul, siya ay paranoid na. Meron na siyang anxiety, meron na siyang depression, at paranoia. Dumami na ang kanyang problema. Nagkaroon siya ng paranoia. All of you have conspired against me. Kayong lahat kayo, pinagtutulungan niyo ako. And there's no one who reveals to me that my son has made a covenant with the son of Jesse. Hindi na naman niya binanggit na pangalan ni David. Son of Jesse ang tawag niya. So, sobrang inis niya. Gigil na gigil siya siguro sa pag narinig niya pangalang David. Or kapangalan lang ni David. Ayaw niya, nanggigigil siya. Hindi niya mabanggit. And there's not one of you who is sorry for me. Wala, hindi ka naawa sa akin. Sabi ni Saul. So itong si Saul, feeling victim. Wala naman ang bibiktima sa kanya. Siya lang, sarili lang niya, binibiktima niya sarili niya dahil sa kanyang inggit. Sa kanyang greediness, arrogance, haughtiness. Dumami na ng dumami ang bagay, ang wickedness sa puso ni Saul. Ang unang pumasok lang naman, di ba, sa kay Saul, yung kanyang, nung narinig niya yung kanyang, yung kanta ng mga tao, Saul has killed thousands, but David has killed 10,000. Doon nag-umpisa, insecurity. Tapos dumami na ng dumami. Kumalat na ng kumalat sa buong pagkatao niya. Yung puso niya, darkened with wickedness. Hanggang sa dumating yung point na papatayin niya si David, hanggang sa gusto niyang idamay na ang buong kingdom of Israel. Nakikita natin, dahil yun sa hawak na power niya, nalunod siya sa power, sa wealth, at sa fame niya. Tuloy natin, ano? And there's not one of you who is sorry for me, or reveals to me that my son has stirred up my servant against me, to lie in wait as it is this day. Walang nagsusumbong sa akin, walang nag-report sa akin, ba't ganun kayo? Pinagkakaisahan niyo ako, nagko-conspire kayo against me. Sabi ni Saul sa kanyang insecurity. Ganun ang kanyang ugali. Verse 9. Then answered Dog, the Edomite, na binanggit ba natin sa 1 Samuel chapter 21, si Dog the Edomite, who was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse going to Nob, to Ahimelech, son of Ahitub. Nakita ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Yung anak ni Jesse nandun, nagpunta sa Nob, kay Ahimelech the priest na anak ni Ahitub. So nagsumbong siya, no? Ano ang sinumbong ni Dog? Verse 10. And he inquired of the Lord for him, which is kasinungalingan. Hindi naman nag-inquire si Ahimelech kay Almighty Father tungkol kay David. So kasinungalingan yun. Pero yung gave him provisions, oo, binigyan ng pagkain, no? Nabasa natin, di ba, binigyan ng pagkain ni
Ahimelech, si David kasama na yung mga tauhan pa dahil gutom, at hindi bibigyan. And gave him the sword of Goliath, the Philistine. Na totoo naman. So, ang new owner na ng sword ay si David. So, si David na ngayon ang most powerful person in all the land. Dahil nasa kanya na yung sword ni Goliath, symbolize yun na siya na yung powerful. Siya na yung champion. So itong si Doeg, sinungaling, no? Hindi naman nagtanong si Ahimelech tungkol kay David, kay Almighty Father. Hindi naman ginamit ni Ahimelech, meaning hindi ginamit ni Ahimelech ang Urim and Thummim to ask God of what will happen to David. Wala namang ganung nangyari. Pero, gumawa ng kwento itong si Doeg. Nagpapalakas itong si Doeg, no? Verse 11. So the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house. The priests were in Nob, and they all came to the king. Kasi, hindi lang naman isa ang priest sa Nob. So, madami. So, kasi Ahimelech, no? Marami silang magkakamag-anak doon na pare-pareho silang priest, Levites sila. Pero may mga Levites na hindi naman priest. Pero may mga Levites na pwedeng gawin nilang priests, no? So, ngayon ang pinatawag ni Saul, si Ahimelech. Pati na rin yung mga priest na nasa Nob. Nakita kasi nila si David with young men. Verse 12, and Saul said, "Hear now, son of Ahitub." He answered, "Here I am, my lord." Sabi ni Saul, "Asan ka na, son of Ahitub?" Sabi ni Ahimelech, "Here I am, my lord." Andito ako. Verse 13. Then Saul said to him, "Why have you conspired against me?" Bakit ka nagplano against me? Bakit ka nakipag-collaborate kay David against me? Or bakit ka naging nakipag-affiliate? Or kakampi? Or nakipag-cooperate kay David laban sa akin? You have conspired against me, you and the son of Jesse. Hindi na naman niya binanggit yung pangalang David. Napansin natin, no? Ayaw niyang gamitin yung pangalang David ni Saul. Ano ang ginawa mo? Sabi ni Saul kay Ahimelech. In that you have given him bread and a sword. Binigyan mo siya ng bread, binigyan mo pa siya ng sword. And have inquired of him have inquired of God for him. Tinanong mo pa siya tungkol kay Almighty Father. Na kasinungalingan, hindi naman totoo. That he should rise against me to lie in wait as it is this day. Bakit? Lalabanan ba niya ako? Sabi ni Saul. Verse 14. So Ahimelech answered the king and said, "And among all your servants is as faithful as David, who is the king's son-in-law, who goes at your bidding and is honorable in your house." Sabi ni Ahimelech, sa lahat ng servants mo, faithful si David sa'yo. Son-in-law mo siya. Sinusunod niya ang kagustuhan mo. Sabi ni Ahimelech. At siya ay nirerespeto ka. Sabi ni Ahimelech. Did I then begin to inquire of God for him? Nagtanong ba ako kay Almighty Father tungkol sa kanya, tungkol kay David? Far be it from me, meaning dininay niya. Hindi naman ako nagtatanong tungkol kay Almighty Father, tungkol kay David. Hindi ako gumamit ng Urim and Thummim, hindi ko ginamit yung ephod. Yun ang ibig sabihin.
to ask God of regarding David. So dinenay niya yung kasinungalingan ni Dog. Far be it from me. Let not the king impute anything to his servant or to any in the house of my father, for your servant knew nothing of all this, little or much. Wala akong alam, sabi ni Ahimelech. Hindi ko alam na may problema pala kayo. Hindi ko alam na may ganyan kayong issue. Sabi ni Ahimelech. Hindi ko alam na nag-aaway pala kayo. Meron ba kayong rift? Ang sabi ng king, verse 16, and the king said, you shall surely die, Ahimelech, you and all your father's house. Mamamatay ka, Ahimelech, ikaw at saka yung mga kamag-anak mo. So, itong sinabi ni King Saul tungkol kay Ahimelech na mamamatay siya, pati na yung kanyang family niya. Natupad na naman yung curse ni Almighty Father sa house of Eli. Nakalagay sa 1 Samuel chapter 2 verse 31 na walang tatanda sa house of Eli. And all the descendants of your house shall die in the flower of their age. Yon ang sabi ni Almighty Father sa house of Eli. Kaya itong si Ahimelech, epekto ito ng curse ni Almighty Father, dahil si Almighty Father hindi siya nagbabago. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, kahit matagal na ginagawa ni Almighty Father. He's true to His promises. He's true to His words. Kaya walang namamatay na matanda sa house of Eli, kundi bata pa lang, shall die in the flower of their age. Kaya nga, there shall not be an old man in your house forever. Kaya mga bata pa lang na mamatay na ang anak ni Eli in the flower of their age. Verse 17, then the king said to the guards who stood about him, turn and kill the priests of the Lord. So mga kamag-anak ko ni Eli, apo, no? Kill the priests of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled and did not tell it to me. Bakit papatayin? Dahil kakampi nila si David. Dahil alam nila na tumaka si David at hindi nila sinumbong sa akin. Sabi ng king sa guards niya. So yung mga priest ang papatayin, priest of the Almighty Father. But the servants of the king would not lift their hands to strike the priests of the Lord. Takot ang mga servants ni King Saul na patayin or galawin o saktan ang mga priests ni Almighty Father. Kaya wala silang ginawa. Dito sa verse 18. And the king said to Dog, you turn and kill the priests. Ikaw, Dog. Ikaw ang pumatay sa mga priests. So Dog, the Edomite, turned and attacked or struck the priests and killed on that day 85 men who wore a linen ephod. 85 men ang pinatay ni Dog. Ang ibig sabihin ng word na dog, o yung name na dog in Hebrew, fearful, anxious, or timid. Yun ang name ng meaning ni dog. Verse 19, also Nob, the city of the priests, he struck with the edge of the sword, both men and women, children and nursing infants, oxen and donkeys and sheep, with the edge of the sword. Pati yung city ng priests, yung Nob. Pinatay yung mga bata,
matanda, lalaki at babae, baby, nursing infants, pati mga animals, oxen, donkeys, and sheep. Gamit ang sword. Verse 20. Now one of the sons of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. May isang nakatakas, si Abiathar. Isa sa mga anak ni Ahimelech. So yung mga kapatid ni Ahimelech, yung mga anak niya pinatay, isa lang ang nakatakas, si Abiathar. He escaped and fled after David. So itong si Abiathar naging kasama ni David, no? Verse 21 of 1 Samuel chapter 22. And Abiathar told David that Saul had killed the Lord's priests. Verse 22. So David said to Abiathar, I knew that day when Dog the Edomite was there. Alam ko. So merong discernment, no? Discerning spirit itong si David. Alam ko, nung makita ko si Dog the Edomite was there, that he would surely tell Saul, alam ko magsusumbong si Dog the Edomite. Sabi ni Saul, kasi nga, ang Holy Spirit na kay David, merong siyang discernment. I knew that day when Dog the Edomite was there that he would surely tell Saul, I have caused the death of all the persons of your father's house or your family. Ako naging dahilan kaya namatay mga kamag-anak mo, ang pamilya mo. So ang sabi ni David kay Abiathar, stay with me, do not fear. For he who seeks my life, seeks your life. But with me, you shall be safe. So, simula nun, kasama na ni David si Abiathar, huwag ka nang lalayo sa akin. Stick ka lang sa akin. Let's stay together. Stay with me. Huwag ka matakot, kasama mo ako. Kung sino ang naghanap ng buhay ko para patayin ako, yun din, isa tayo ng gustong pumatay sa atin. Kaya magsama tayo, sama ka sa akin. Magiging safe ka sa akin, ipagtatanggol kita. So magandang kaibigan din si David. Kaya alam natin kung bakit loyal si Jonathan kay David. Dahil si David din ay nasa sa kanya ang Holy Spirit. Pero yung wicked spirit or yung bad spirit ay na kay King Saul. Yung puso ni King Saul nabalutan na ng putik, kadumihan, wickedness, uncleanness. Idinamay niya, ang dami niyang pinatay na tao para lang patayin si David. Isinasali niya ang buong kingdom of Israel because he is greedy, selfish, envious, jealous. Lahat na ng kasamaan napunta na kay Saul. Nag-umpisa lang sa inggit. Kaya tayo, kung may problema tayo, lapit agad tayo kay Almighty Father. Hingi agad tayo ng sorry. Hingi agad tayo ng tawad kay Almighty Father. Kailangan natin yon para lagi tayong malinis yung puso natin, yung isip natin. Magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa-tao natin, magkaroon tayo ng joy. Wala ng joy si Saul. Wala na siyang kasiyahan. Wala na siyang peace. Wala siyang pagmamahal. Kahit yung anak niya, di ba, gusto na niyang saktan. Nagugat sa pagiging inggit. Insecurity. At alam natin na si Lucifer ganun din. Inggit, insecurity, pride. Doon,
umiikot yung kasalanan. Nagmumula sa maliit, lumalaki. Kaya kung may problema tayo, hingi tayong tawad kay Almighty Father, lapit tayo kay Almighty Father. Hindi tayo bibiguin ni Almighty Father. Kailangan malinis tayo lagi. Yung puso natin, hingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. We must pray always, read His words, read the Bible. At willing tayo na magpasakop sa tatay natin. Give it all to the Lord. Lord, ito ang problema ko. Ibigay natin lahat kay Almighty Father. Dahil lahat tayo iba-iba ng mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya hindi ka dapat mainggit sa kapwa-tao mo. Dahil lahat tayo, konti lang ang time natin dito sa mundo. Ibigay natin yung time natin kay Almighty Father. Storing up treasures in heaven. Huwag tayong magtanim ng inggit or galit or sama ng loob. Si Jesus Christ, He's holy. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga tao. So si Jesus Christ, siya ang ating pattern. Siya ang ating susundin. Siya ang ating high priest. Binigay niya ang kanyang buhay. Hindi siya selfish. At sinishare niya yung kanyang kingdom sa atin. Sa pag-rule ng kanyang kingdom that will never end. Pasalamat tayo sa tatay natin. Dahil pinakita niya sa atin kung ano ang true meaning ng buhay. At yun ay ang mahalin niyang tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.